natin sa panibagong kabanata na ibinigay po ng ating Panginoon. First, you need to have a new spirit. Sabihin na po natin lahat, new spirit. Kung gusto ko natin ang next chapter, kung gusto ko natin mabuksan ang panibagong kabanata ng buhay natin, kung gusto ko natin tawiran ang lugar na ipinagkatiwala ng Diyos at ibinigay ng Diyos sa atin, ang kailangan po natin, bitbitin natin ang panibagong espiritu. Kumusta po ang ating pananaw sa buhay? Kumusta ang ating mga gawi? Kumusta ang ating mga attitude? Sa verse po ng binasa ho natin, si Joshua ay ilang beses na ni-remind ng Panginoon to be strong. Balikan mo natin, sabi doon sa verse kanina, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. At nung binasa ko yung chapter 1 ng Joshua, ilang beses binanggit? Parang 3 beses binanggit sa buong chapter na yun. Yung mga katagang lakasan mo ang iyong loob. Kasi may bit-bit na ibang kondisyon ng puso si Joshua. And that's, pwede sabihin natin, normal naman yun. Kasi nasaktan yun, nagluluksa, nalulungkot, natatakot, nangangamba. Kasi bagong leader, hindi naman alam mo anong gagawin. Pero ang sabi ng Panginoon, Joshua, lakasan mo ngayong loob, magpakatatag ka. Inisip ko, bakit kaya hindi sinabi ng Lord na, Joshua, you are anointed? Pwede naman ganun ang sabihin ng Panginoon. Parang ngayon, ano po, halimbawa, pwede naman palakasin ng Panginoon ang loob natin by saying, Evelyn, you are anointed. Well, kaya sabihin niyo ng Panginoon ang sinasabi ng Panginoon. Rhea, you are anointed. Shane, you are anointed. Pwede naman sabihin ng ating Panginoon. Pero pinili ng Diyos sabihin na, Joshua, magpakatatag ka. Alam niyo po kung bakit? Sabi niyo po bakit? Bakit? Kasi na-realize ko po si Joshua ay parang magaya natin. Si Joshua po, nung time na to, stress. At pag sinabi yung stress, inevitable. Pag sinabi stress, hindi yun maiiwasan. Ano po, lahat ng tao ay pwede makaranas ng stress. Tanong niyo po yung 4 years old, sasabihin niya stress siya. Saan? Sa pag-assemble ng Lego. Alam mo, saan? Sa pakipaglaro, stress. Parang yung isang bata ko doon sa amin, may kinukula, sabi ng teacher sa DBBS ko ito, dilugan daw yung mga bagay na hindi maganda na ginagawa ng isang tao. So meron doong nagsisigawan, nag-aaway, merong nagsusugal. Tapos yung isang picture doon, na-intrigue ako kasi habang binibilugan niya, napasabi siya ng ganito ang ginagawa ng kalaro ko sa akin eh. Alam niyo kung ano yun? Hindi siya isinasali sa laro. Hindi siya isinasali. Ibig sabihin, as early or as innocent as that child, meron na siyang bit-bit na samahan ng loob. Ano? Parang may bit-bit na siya na stress sa buhay niya, na pwede mong masaya na lang siyang maglaro. Ibig sabihin ko po, lahat po tayo ay nakakaranas ng stress. And just like Joshua, by that time, si Joshua po ay na-stress. Imagine, ang papalitan niya ay si Moses, yung leader na bago pa man na-invento ang iPhone, nakaka-FaceTime na si God, nakakausap niya ang Panginoong Diyos, bago pa man na-invento yung mga cellphone na yun. At iba pang mga miracle, kasi parang isipin ni Joshua, I can't do that. Hindi ko kayang gawin.